sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Dalawang magkabukod na reklamong cyber libel ang isinampa ni Senator Risa Ontiveros sa Department of Justice o DOJ kaninang umaga. Ang isang reklamo ay laban kay Michael Maurilio, ang witness laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy na kamakailan ay binawi ang kanyang pahayag. Sa viral video ni Maurilio, sinabi nito na pinilit at binayaran siya ni Ontiveros para tumistigo kontra kay Kibuloy, maging kina Vice President Sara Duterte at dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito ay mariinamang itinanggi ng mambabatas kaya naghain na siya ng reklamo. Sinampahan din ang kaparehong reklamo ang ilan pang vlogger na sina Byron Cristobal o Banatbay, Jeffrey K. Eric Celis, Crisette Chu, Jay Sonsa, Alex Destor at ang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Paliwanag ng mambabatas, isinama niya ang mga vlogger dahil sa pagpapakalat ng video o mali umanong impormasyon na isiniwalat ni Maurilio. Ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat at mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses. Sagot naman ni Attorney Ferdinand Topacio, hindi pa niya nakita ang reklamo kaya hindi pa siya makapagkomento rito. Samantala, iginiit naman ni K. Eric Celis ang karapatan sa malayang pananalita. Mahalagaan niya ito para sa societal progress at maintindihan ang malawak na pananaw kasama na ang governance perspectives. Samantala, si Alex Destor nilinaw na hindi siya nag-upload o nagpakalat ng video kundi gumawa lang siya ng summary sa testimonya ni Michael Maurilio alias Rene na nasa social media naman ang impormasyon. Lifelong na naniniwala ako at nagtataguyod ng freedom of speech, freedom of expression. At the same time, malinaw ako mula sa simula, hindi yan nag-e-extend sa pagkalat ng mga kasinungalingan na maglalagay pa sa panganib sa ibang mga tao. Noong nakaraang linggo, hiniling na rin ni Ontiveros sa National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang pagkalat umano ng maling impormasyon na ito. Hindi kasama sa reklamo ng senadora sa DOJ ang vlogger na si Sas Rugando Sasot at dating Secretary Trixie Cruz Angeles, pero maaari anya silang maisasama sa susunod. Sa kabila nito, isinama naman ng mambabatas sina Sasot at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa inihain niyang reklamo sa NBI. Samantala, nais naman malaman ni Ontiveros kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng anyay maling impormasyon laban sa kanya at maging sa Senado. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.